Hallelujah, Hallelujah. I take no pleasure in the death of the wicked man, says the Lord, but rather in his conversion, that he may live. Hallelujah, 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 Hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Some people told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with the blood of their sacrifices. He said to them in reply, "Do you think that because these Galileans suffered in this way, they were greater sinners than all other Galileans? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. Or those 18 people who were killed when the tower at Siloam fell on them, do you think they were more guilty than everyone else who live in Jerusalem? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did." And he told them this parable. There was once a person who had a fig tree planted in his orchard, and when he came in search of fruit on it, but found none, he said to the gardener, "For 3 years now I have come in search of fruit on this fig tree, but I have found none. So cut it down. Why should it exhaust the soil?" He said to him in reply, "Sir, leave it for this year alone, for I shall cultivate the ground around it and fertilize it. It may bear fruit in the future. If not, you can cut it down." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Gaya po ng sabi ko kanina, it is our Pilgrim's Mass. This Mass is in English because we also dedicate this to our international devotees, especially those who are joining us online. Alam natin at natitiyak ko meron kayong mga kamag-anak, kaibigan na mga OFW na ang kanilang mga pamilya ay doon na namalagi, doon ay pinanganak. At kaya mahalaga din na makilala nila ang debosyon sa Poong Nazareno. So we are here, tayo dito sa Pilipinas, ang mga nasa online, lalo na po na ating mga kadeboto, sama-sama tayong nagbibigay papuri. Kaya palakpakan natin ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Maraming pong dahilan sa paggunita natin sa misang ito, gaya ng nabanggit ko kanina. Ang mga kababaihan natin, napansin nyo po, merong mga nagsisimba tayong mga kababaihan. Sila po ay galing sa iba't ibang lupon ng kababaihan ng ating mga Hijos del Nazareno at sila po ay nag-undergo ng ushering seminar sapagkat bahagi ito ng ating paglilingkod, lalo na ginawang dambana ang simbahan ng Quiapo, tahanan ng mga deboto at disipulo upang mapaalala sa ating mga kasapi na yung paglilingkod natin ito hindi personal lang na panata. Kaya po kayo nagsiseminar,
Kaya ang mga naglilingkod dito sa Quiapo, sama-sama tayong may paghuhubog, sapagkat yung paglilingkod, hindi ito personal lang na panata. Siguro nga po, yung dahilan ng pagsali nyo, personal. Nagpapasalamat kayo, namamanata kayo. Pero pagsali nyo sa simbahan, bahagi kayo ng isang mas malawak na pamayanan. Kaya hindi ho tayo kanya-kanya. Hindi itong kung kailan ko gusto, o gusto niya, o gusto namin. Hindi po. Dahil bahagi tayo ng simbahan, ito ay kagustuhan ng Panginoon sa paggabay ng simbahan sa atin. Kaya nagkakaroon tayo ng ganitong paghuhubog. Lalong dumadami ang mga deboto, lalo na ngayon, papalapit na po ang Pasko at ang piyesta, mas marami ang dumadagsa sa Quiapo, marapat lamang na ang naglilingkod ay dumadaan din sa paghuhubog. Kaya sasalubungin nila kayo, hindi lang ng mga ngiti, kung hindi ng isang magaang kalooban upang alam naman natin, kaya nga kayo napunta sa Quiapo, iba sa inyo, mabigat na ang loob. May pasang-pasan ng krus. Kaya tatandaan nyo yan po, mga kababaihan natin, mga kapwa lingkod. Tulungan natin ang mga debotong nagpupunta dito sa simbahan, maranasan nila tahanan ito ni Jesus Nazareno at tahanan din nila. Di ba ganun tayo sa tahanan? Kaya ngayon yung salitang tahanan dito sila tatahan. Huwag na natin sila paiyakin. Baka lalo pa silang mapaiyak sa atin. No? Pag napagalitan natin sila. No? O napagsabi natin hindi maganda. Kaya dagdag pasensya, mga kapwa lingkod, dagdag pang unawa. At pakiusap ko rin naman po sa mga deboto, pare-pareho tayo rito may pasang krus, kaya dagdagan din natin yung pasensya natin. Pag sinabi po nung usher sa inyong, hindi ho pwede dyan, dito po, wag na ho tayo magtalo-talo. Wag na tayong mag-insist nung sa atin. Lahat tayo rito, sana may kababaang loob. Okay po ba yun? No? Para lahat tayo tumahan dito, no? Sa tahanan ni Jesus Nazareno. Dahil bahagi tayo ng simbahan. Tandaan po ninyo yun. Kung gusto nyo pong maglingkod sa Quiapo, hindi po ito personal na kagustuhan lang ng tao. Ito ay kagustuhan ng Diyos. Kaya tayo nakikisama, nakikiisa, at nagtutulungan. Natitiyak ko kung buhay si Father Nanding, ganun din ang sasabihin niya. Si Father Nanding, sabi ko nga po sa inyo, ngayon araw na ito, kung siya'y nabubuhay pa, ay 85th birthday niya po. At matagal po siyang naglingkod dito sa Quiapo. Nandito po ang mga kaanak ni Father Nanding at salamat po at patuloy niyo po siyang inaalala at sama-sama natin siyang pinagdarasal at ipinagkakatiwala sa mahal na pong Jesus Nazareno sa kanyang napakatagal na paglilingkod dito sa Quiapo. At siya po ang larawan sa aming mga pari ng pagkamasunurin. No? Kaya nga sabi ko sa mga naglilingkod dito sa Quiapo, ang unang magandang katangian ng naglilingkod, masunurin. Dahil hindi ito personal na tawag lang, ito'y tawag ng simbahan. Kaya nga si Father Nanding, kung ano sabihin ng obispo, ano sabihin ng simbahan, hindi niya sasabihin, matanda na ako, marami akong alam, marami na akong nagawa, matagal na ako sa Quiapo. Lagi po siyang masunurin. Kasi alam niya, yung kanyang pagkapari ay pakikibahagi lang sa pagkapari ni Jesus Nazareno. At tayong lahat, ang pagiging deboto natin, ang pagiging Kristiyano natin, ang pagiging Katoliko natin, ay pakikibahagi sa buhay ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo nakikiisa, hindi nangiisa. Hinahayaan nating manguna siya,
hindi tayo nag-uunahan. Yun ang tunay na naglilingkod. Kaya ito ang diwa ng pagdedebosyon. Pero bakit nga ba tayo nagdedebosyon? Minsan napapatanong tayo, bakit deboto naman ako, pero bakit may mga hindi ka nais-nais na nangyayari sa buhay natin? Aminin natin yun. Siguro nga iba napatanong, Father Nanding naman, ang tagal naman naglingkod. Bakit siya nagkasakit? Bakit din siya kinuha agad? Siguro sabi ng iba, sana umaba pa ang buhay. Bakit? Sayang naman. Nagdedebosyon naman sa Pong Nazareno. Bakit yung iba mas mahaba ang buhay? Hindi naman deboto. Minsan napapatanong tayong ganon, di ba? Minsan nagsasabi tayo, bakit ako naman yung deboto? Parang ang dami kong kamalasan sa buhay. Bakit yung mga nangdaraya, nangungurakot, nagsisinungaling ba? Parang ang sarapan ng buhay nila. Napapatanong ho ba kayo ng ganon? Minsan napapatampo, aminin natin, napapatampo tayo ng konti, napapatanong tayo sa poon. Bakit ho ganon? Nalala ko po, alam nyo, meron po isang kaibigang pamilya. Deboto po lagi dito. Lalo na tuwing Biyernes at Linggo. Yun nga pong aling yun, na lagi, malayo pa ang pinanggagalingan, papuntang Quiapo. Alam nyo, nung pupunta na siya rito, may nakaligtaan siya sa bahay nila. Kaya napabalik patuloy siya sa bahay. Papunta na siya sa Quiapo, bumalik pa siya sa bahay. At alam nyo pala, nung umalis siya, nilooban yung bahay nila. Kaya akala kasi nung magnanakaw, wala nang tao kasi umalis na po siya. Pero bumalik siya. At sa kasamaang palad nung pagbalik niya, at dahil natagpuan siya ng masamang loob, napaslang siya. Mapapatanong tayo siguro, bakit ganun? Deboto pero nakaranas ng ganung malungkot na kamatayan. Naalala niyo po nung isang buwan nag-share po nung isang buwan nag-share po si Miss Cherry Pai Picache. 'Di ba? Sabi niya sa akin, deboto po yung nanay niya dito ng Nazareno, pero yung nanay niya pinaslang. Nakalimutan ko na, ilang pong saksak ang dinanas nung nanay niya. Inaantay kong tanungin niya ako, Father, bakit ganun? Deboto naman yung nanay ko. Pero bakit parang naging malagim yung kanyang naging kamatayan? Nasayang ho ba yung pagdedebosyon niya? Yun yung gustong linawin ngayon ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo. May dalawa raw pangyayari siyang binanggit. Meron daw yung mga Galileo na pinaslang ni Pilato at hinalo yung dugo sa mga alay dun sa mga Diyos-Diyosa ni Pilato. Nakatagpo ng malagim na kamatayan yung mga Hudyo. At nandun daw din yung 18 tao na nagpunta lang naman sa Jerusalem para sumamba, pero binagsakan ng tore at namatay. Akala ng ibang tao, kaya namatay yung mga yon, pinarusahan ng Diyos. Kaya minalas yung mga yan, hindi kasi malapit sa Diyos. Minsan ganun yung ating pananaw sa buhay. Kaya tuloy pag may nangyari sa mabuting tao, nagtataka tayo, bakit ganun? Kasi akala natin, pag mabuti ka, hindi ka makakatagpo ng ganun, mga hindi ka nais-nais sa buhay. Pero hindi po, mga kapatid. Hindi nangangahulugan. Ngayon, may kalamidad. Sasabihin natin, yung mga namatay sa baha, ayan, siguro may mga ginawang kasalanan niya mga yan. Kaya sila naglaho. Naalala nyo nun, yung may lindol, may pinatubo, may taal. Sabi nila, kasi yung mga bayan na yan,
Siguro kasi maraming makasalanan diyan kaya natabunan sila. Hindi ho totoo 'yon, mga kapatid. Dahil alam natin, may mga mabubuting taong nagdanas din ng pagdurusa. Kung narito si Father Nanding, sasabihin niya sa inyo, kahit mabuting tao, nagkakasakit. Kahit deboto ni Jesus Nazareno, may pagdurusa ding haharapin. At ang gustong sabihin ni Jesus Nazareno, hindi yun ang dapat natin pagtakahan at katakutan. Bagkus ang mas nakakatakot, ang tunay na trahedya ay ang hindi ka makapagsisi bago ka tawagin ng Diyos. Hindi ka makapagbalik loob bago matapos ang buhay mo. Yun ang tunay na trahedya. At sa isang tunay na deboto, yun naman ang pinaniniwalaan ko. Hindi ipahintulot ng Poong Jesus Nazareno na matapos ang buhay ng tunay na deboto na hindi siya tunay na makapagbabalik loob sa Diyos. Hindi may iwasan ng aksidente, ang karamdaman, lalo na kung kagagawan ng ibang tao, pero may magagawa tayo sa ating paghahanda sa Panginoon. At yun naman na natitiyak ko kay Father Nanding. Siguro nga nalulungkot po tayo, mas gusto sana nating mas humaba-haba pa sana ang buhay niya, pero ang biyayang ipinagkaloob sa Kanya po, at sana ipagkaloob sa ating lahat na nagdedebosyon, maging handa na kapag kumpisal siya, ang dami nga hong paring nagpunta sa kanya nung may sakit pa ho siya, nabigyan siya ng huling sakramento, at natitiyak ko siya mismo, nagkaroon siya ng pagkakataong humingi ng tawad at magbalik loob sa Diyos. Yun ang tunay na biyaya. Aanin mo yung umaba nga ang buhay mo, maginawa nga ang buhay mo, pero hindi ka nagkaroon ng pagkakataong magkumpisal, magsisi sa kasalanan. Yun ang tunay na biyaya. That is the true grace that God gives us. St. Paul in the first reading tells us, we have all been gifted by God. And what is the best gift of God? Opportunity, pagkakataon. Yamang tayong lahat ngayon, nakatindig pa, gising pa, buhay pa. Tignan mo ang katabi mo, gising pa ba? Buhay pa naman siguro. Kaya tayo narito sa isang dahilan, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Hindi natin alam mangyayari mamaya paglabas natin sa simbahang ito. Huwag mo munang isipin yon. Ang isipin mo yung ngayong nasa simbahan ka. Baka ngayon ang pagkakataon, gustong sabihin sa ng Diyos, mag-sorry ka na. Mangumpisal ka na. Ang dami-daming paring pinadala rito. Walang dahilan para sabihin. Si Father Nanding, lagi nagpapakumpisal kasi alam niya, yun ang pwede niyang paglilingkod. Yung pagkakataon sa deboto, maging kasangkapan siya ng awa ng Diyos. Ipatagubilin mo na. Kung meron kang kagalit ngayon, huwag mo nang hayaang tumagal yan sa puso mo. Ihain mo na. Ipagkatiwala mo na. Hayaan mo na. Bahala na ang phone sa kanya. Huwag mo ilagay sa kamay mo ang lahat. Kaya ka na high blood. Kaya na ka nagiging aburido sa buhay. Sinosolo mo. Gustong sabihin ng Poong Nazareno, huwag mong suluhin. Huwag mong suluhin yung pagsubok mo ngayon. Nandito ako. Huwag mong masyadong ikaw lang lahat ang gagawa ng paraan. Nandito ako. Kaya kita binibigyan ng pagkakataon, dinadagdagan ko pa ang oras mo. I'm giving you more time, more opportunities so that you can get closer to my will, to my pardon, to my peace.
Kaya kayo binigyan ng pagkakataong maglingkod, mga kababaihan. Hindi lang para maglingkod. Yung paglilingkod nyo, pagkakataon para maging mabuti. Pag hindi kayo naging mabuti sa paglilingkod, sayang lang ang service. Kung dahil sa service, nag-aaway-away pa, nagkakasala pa, sayang ang service. Kasi ang service, pagkakataon para lalong bumuti, para lalong maging banal, para lalong magkaisa, para lalong mapalapit sa Diyos. Tayong lahat, ang debosyon natin, pagkakataon, para lalong madiskubre ang biyaya ng Diyos. And so, as we continue with this Mass, as we pray for Father Nanding, we thank him for his dedicated service. As we congratulate our kababaihan for offering themselves in the service of the Lord, let us pray for one another, that we may always remember we have all been graced and gifted by the Lord. We are always given opportunities by the Lord, opportunities to grow in goodness, holiness, and love. Opportunities to be in union with Jesus, our merciful Savior.